Marami nga nagtatanong sa comment section kung saan nga daw ba kami nagstay malapit sa MOA. Actually, yung pagpunta nga namin dito sa Pasay, biglaan lang. Kaya nagpost talaga ako before na pumunta kami dito. Paano ba naman kasi, nahirapan talaga kaming maghanap ng matutuluyan. And buti na nga lang, last minute nakahanap ang Daddy Bean. Kaya sabi ko sa kanya, i-go na namin ang pagpunta ng Pasay. Bali, yung pag-i-stayan nga pala namin, walking distance lang siya sa may MOA. And located nga pala to sa may Shore 2 Residences. Nagulat nga kami kasi pagpasok namin dito, para kaming nasa hotel. Kasi tingnan nyo naman itong lobby nila, napakabongga. Actually, yung check-in time nga pala dito ay 2 p.m. Ang kaso nga lang, nakiusap kami hanggang 4 p.m. dahil nga hindi kami matapos-tapos sa IKEA. Kaya gaya nga nasabi ko sa inyo, kulang talaga yung isang araw kapag lumibot talaga kayo doon. And sa totoo lang, hindi namin natapos kaya for sure, babalik pa kami dito. Medyo struggle kasi dahil nga meron kaming newborn at toddler. Tapos, ang kasama nga namin sila mama at dada na senior na. Hindi rin kasi biro yung lakarin sa IKEA kaya sabi ko sa kanila, balik na lang kami ulit next time. Sa mga punto nga na yan, sinalubong na nga kami ng unit owner at papunta na nga kami sa may unit. Bali, yung tutuluyan nga pala namin ay nasa 17th floor. Good for 2 to 4 packs nga pala to and pwedeng-pwede na to sa amin dahil nga tutulugan lang naman. So, ayan nga pala si sir, ina-explain nga pala niya sa amin yung mga bawat gamit dito. Tapos, pakita ko na rin sa inyo ng mabilisan yung aming tutulugan. Alam nyo ba, sa totoo lang, hindi naman ganun kalakihan na tong unit. Pero in fairness naman dito ha, pagpasok namin, hindi kami na-suffocate. Paano ba naman kasi, napakaaliwalas pa rin tignan dahil nga malinis at mabango. So, ang mangyayari, dito nga pala kami matutulog ni Daddy Bean, ni Arkia at ni Bebe Arlo. Tapos, meron naman silang extra mattress dito, kaya naman sila mama matutulog naman sa may sala. Hindi na nga pala kami kumuha pa ng isang unit dahil nga naka-budget lang din yung pagpunta namin dito. Anyway, dito nga pala kami sa may Alona Haven nag-staycation. Sobra nga namin sila na-appreciate dahil nga meron silang pa-bottled water at chocolate. May access nga din pala kayo sa Netflix and Amazon Prime kaya hindi kayo maiinip dito. Isa pa nga pala sa kagandahan kung bakit lagi namin pinipili mag-staycation sa condo ay pwede kayong magluto. Tapos isa pa sa kino-consider namin kung kumpleto nga ba yung mga gamit nila para hindi na rin hassle sa amin. Kami kasi talaga kapag breakfast hindi na talaga kami lumalabas para kumain. Mas pinipili namin magluto na lang. Kaya kung tulad din namin kayo na ganito yung klase ng staycation yung hanap, mararecommend ko talaga to sa inyo. Kumpleto nga dito, meron silang ref, meron silang microwave oven, then meron din silang kettle. Hindi ko na nga lang napakita sa video pero halos na mga kailangan nandito na. Ang galing lang kasi na maximize talaga nila yung space. Bali kapag kakain ka, ito nga pala yung magiging table. Dito nga pala sa may gilid nakalagay yung shoe rack nila kaya dito namin nilagay yung mga sapatos namin. Then nang hiram kami sa kanila ng mga tsinelas na panloob. At ito talaga yung sumalubong sa amin. Sobrang bango talaga neto. Kaya naman shoutout sa Alona Haven. Grabe, napakabango po ng unit nyo. Anong sekreto nyo? So ito nga pala yung kanilang sofa bed tapos sa ilalim niyan merong mattress. And dito nga pala matutulog sila mama and dada. Tapos pakita ko na nga rin pala sa inyo yung view namin dito sa may balcony. Sa mga punto nga na yan habang binividyohan ko nga itong pool, grabe na-amaze ako kasi sobrang ganda. Kaya next time sisiguraduhin ko talaga na makakapagdala kami ng pang swimming para matry din namin to. Then fast forward kinagabihan, inaya ko nga pala ang Daddy Bean para mag-grocery. Wala kasi kaming kabaon-baon kaya ayan, una na nga namin kinuha itong distilled water ng mga bata. Tapos nag-ikot-ikot pa nga kami at nakita nga namin na itong mga noodles. Medyo mabagal nga kaming mag-grocery dahil nga hindi namin kabisado ang hypermarket ng MOA. Kaya ang ginagawa namin every time na meron kaming hindi makita, tinatanong talaga namin yung mga nagtatrabaho dito. Ewan ko ba pero napansin namin na kapag nag-i-staycation kami nahihilig kaming kumain ng noodles. Yung feeling na napakasarap nilang kainin, ganun. Kaya ang sabi ko kay Daddy Bean, kumuha siya ng mga noodles yung iba't ibang flavor para naman makapamili din sila mama. At syempre, mawawala ba naman ang happiness namin ang Coke? O diba, ilang beses ko na talaga sinabi sa inyo na titigilan na namin na tong Coke pero hindi namin sila matiis. And tawang-tawa pa nga ako dito kay Daddy Bean kasi todo explain siya dahil nga ang pinili niya yung pinakamarami. Meron kaming drinks, hindi pwedeng walang drinks si Arkia kaya naghanap kami ng Dutch Mill. Pero sa paghahanap namin, nakita nga ni Daddy Bean na tong almond. Paboritong-paborito niya kasi to. Tapos nagpakuha naman ako sa kanya yung Meiji na strawberry na may chocolate. Then para naman sa snack ni Arkia, kinuhanan namin siya ng chocolate chips. Napadpad na nga kami dito sa may mga delata section at ang kinuha nga lang namin na tong maling dahil may dala-dala kaming corned beef. And finally, nakahanap na kami ng Dutch Mill. Ito pa naman si Arkia kapag naiinip, ito yung hinihingi sa amin. Tapos kumuha na nga rin pala kami ng ketchup, yung nakapack lang. Then after, pumunta na nga pala kami sa counter para magbayad. Nakakita pa nga ako ng maliit na distilled water kaya in-add to cart ko na. Grabe, feeling talaga namin bitin na bitin talaga yung stay namin dito kaya paniguradong babalik kami.